Yan po ang totoo niyan. At ako naman bilang Kristiyano, hindi ko po pinagdadasal na may mangyari sa ating presidente dahil yan po isang kasalanan, no? Pero yun nga po, nasa Biblia rin yan, na ating katawan ay templo ng Panginoon, kinakailangan alagaan, at lahat ng umaabuso, lalong-lalo na sa paggamit ng pinagbabawal droga ng gaya ng cocaine, ay magbabayad at mapaparusahan. So sa akin ngayon, dapat regular ang pagbibigay ng health bulletin kay ni Auntie Claire kasi inamin na naman nila, hindi nila maitago, no? Alam mo, sa tingin ko, kung pwede nilang itago yan, itatago. Pero dahil nga kinailangan ng dalhin sa ospital at hindi naman siya po pwedeng madala sa ospital na walang nakakaalam dahil siyempre napakadaming PSG niyan para pagpunta ng ospital, eh sinabi na nilang katotohanan. Pero nag-isip po yung mga yan kung itatago muna at hindi. At ang sabi nila, hindi maitatago yan dahil alam niyo naman, no? Dahil ang St. Luke's naman, eh, napakadaming mga pasyente niyan. At ang balita ay dun sa St. Luke's, Quezon City. Hindi nila kasi mas malapit nga yung St. Luke's, Quezon City sa Malacanang kesa yung St. Luke's sa BGC, no? Um, Depende rin siguro kung sino yung doktor. Pero ngayon talaga, ang dapat na aminin ng Malacanang ay yung estado ng kalusugan dahil nga sa paggamit ng cocaine. Naku naman 'no, lahat naman ng tao titingin lang kay ChatGPT kung posible na yung kanyang karamdaman ay dahil nga sa cocaine, posible naman po 'yan dahil long-term effect talaga 'yan ng cocaine. At ang dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na yung estado ng pag-iisip. Kaya pa ba niya talaga maging presidente? Dahil talagang long-term use ng cocaine, nagkakaroon ka ng panibago o ibang bersyon ng realidad na parang malayo na sa realidad yung mga iniisip mong nangyayari sa iyong mga paligid. At yan naman po ay nakikita natin dahil tignan nyo, talagang gusto niya makisali sa gera na wala namang kinalaman ng Pilipinas. Bakit natin babantayan ng Taiwan? Bakit tayo magpapakamatay sa mga Taiwanese? No? Bakit niya hinahayaang gamitin ang teritoryo natin ng mga dayuhan at bakit nga niya tayo kakalikarin sa gera na wala naman tayong kinalaman? No? Tapos ano pa yan, no? Ang sabi ni President Trump, napakagaling mag-negotiate ni Bangag Jr., no? Pero halos sa 20% taripa ang sinisingil sa lahat ng pagpasok ng mga kalakal na binibenta natin sa Amerika, samantalang ang mga Amerikano, hindi natin sinisingil isang piso. Yan daw yung napakagaling na negotiator. Napakagaling na negotiator para itangkilik ang interes ng mga Amerikano kesa ng mga Pilipino.